Hello po, mapagpalang araw, gabi, umaga po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon. Marami pong by the time na mapanood po niyo ito, ay iba na pong oras, iba na pong araw. No? So anyway, I wish you all well. Ito po muli sa Tony Ruelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong topic sa usaping ito ay may kinalaman po no? Sa sulat po sa atin ni Rowena. May kinalaman po ito sa titulo ng lupa, no? Na kung saan ay pwede ba lang paano pagpapalit ng mga civil status dun sa titulo ng lupa. Kasi posible naman kasi yun, di ba? Minsan lalo mas sa mga babae, no? Ay nagkaroon sila ng property nakalagay dun sa titulo nila. Halimbawa, Juana de la Cruz, single. Okay? So yun. Later on po na nag-asawa sila. So, tanong niya dito ngayon, dapat bang palitan ang baguhin ng kanyang yung titulo niya, no? Kasi nakalagay doon single, married na siya. So, ito po bigyan natin ng daan sa usaping ito. Ito pong sulat niya sa atin. Sabi niya, sabi niya, attorney, paano po kung naka-indicate po dito sa titulo? Ang pangalan niya halimbawa ay Jane de la Cruz, married to Juan de la Cruz. Itong property po nito ay donated po to Jane ng kanyang parents. If Juana de la Cruz passes away, halimbawa, namayapa si Juan, I'm sure kung namayapa daw si Juan de la Cruz, yung kanyang asawa, kailangan po ba palitan yung title na Jane de la Cruz, widow? Maraming salamat po. Good question. Una, bago tayo pupunta ron, ay i-resolve muna natin yung ganitong issue. Tandaan po natin, ang nakalagay po sa titulo ng lupa, halimbawa pangalan ninyo, okay, it could be single or married. Hindi po ito nangahulugan na porque nakalagay na married, ay ito ay ang property nito ay may tuturing na conjugal or absolute community property. Yung descriptive na description po na married to, no, is only what we call tinatawag na ano po yan, no? Description niya ng kanyang civil status. Kasi di ba po pag kayo po may pirma ng mga legal documents na nakalagay naman doon, ako Juan de la Cruz, single, married, di ba, or widow or widower, ito po ay descriptive only on the civil status of the person. It does not in any way convey na yung lupang iyan, porque married siya kay ganito, pagmamayari na ng mag-asawa. Ibang usapan yun kung nakalagay doon is, ang title is, ang pangalan is spouses. Jane de la Cruz, no? At saka si Juan de la Cruz. Ay maliwanag pa sa sikat ng araw po yan, na talagang yan ay conjugal or community property. Pero ang tandaan po natin, ang description kasi, katulad yan, kung pumanaw na si kanyang Juan, no? Kasi yung property donated lang yan. So pag donated property po yan, more so na yung lupang yan is maring excluded property po yan sa kanilang conjugal property. Hindi po yan maring isama. Dahil hindi po yan maaring isama sa conjugal property, ay may karapatan po si Jane, no? Na ibenta to kahit na walang conformity si asawa. Kasi karamihan kasi kaya nagkaroon ng kalituhan, pag magbebenta ng lupa, ang nakalagay doon, married to Juan de la Cruz, halimbawa, kailangan ang marital consent. Okay? So, yung iba naman, out of ignorance, pirma ng pirma. Pero tutusin po, pag yung property po is may tuturing na excluded property, katulad ito, donated property ng magulang. At assuming na doon sa donated property, ay wala naman nakalagay doon na ito ay donated sa mag-asawa. Nakalagay din doon, donated lang sa anak niya, kay Jane. Halimbawa, galing sa magulang niya. Itong donated property po ay may tuturing po isang na-acquired ito by lucrative title or by gratuitous title, no? So sa ilalim po ng ating civil code, no, 148, no, it's article 148, assuming that they were married prior to the effectivity of their
of the Family Code. Ito po ay may tuturing na isang ownership ng lupa by lucrative title at ito po ay magiging excluded property sa kanilang conjugal property. In the same manner, kung sila ay nag-asawa at the time na effective na po ang ating Family Code, okay? Sa ilalim po ng Article 92, Paragraph 1 ng Family Code, ito pong property na donated property nito ay may tuturing na isang gratuitous title, acquired by gratuitous title, at hindi po yan maging bahagi ng kanilang absolute community property or kanilang conjugal property. So in this case, no, it doesn't matter kung papalitan ninyo yan, whether it's pangalan ninyo, that widow na kayo, halimbawa, pumanaw na sa yung spouse, it doesn't matter because what is important is that property is considered as your or your own property, excluded property sa inyong mag-asawa. In fact, kung pumanaw na siya, ay hindi mo dapat isama yung property na yan sa settlement of estate ninyo because yan ay inyong exclusive property lamang. Okay? At hindi yan conjugal property. So, dahil hindi ito kasama sa conjugal property, ay pwede nyong ibenta ito, isangla ito, na hindi na po kailangan pa ang conformity ng inyong asawa. Of course, katulad niyan, ipasok pa ito kung namatay na, pumanaw na, ay hindi na ito maging bahagi ng kanyang estate, no? Subject, isama yan sa inyong extrajudicial settlement. Ito isang ayon na rin sa Article 111 ng Family Code na nakalagay doon na ang either spouse can have the right the right to dispose, no, to encumber, to transfer their exclusive property without the consent of the spouse. So in this particular case, na-donate po yung property, so ibig sabihin po niyan ay ito ay excluded property at pagmamay-ari lang ito eksklusibo ng anak, no, o na si Jane, no. So I hope na bigyan po natin ng kasagutan, no, ang sulat sa atin ni Jane. Ngayon, pwede dapat bang palitan yung ng titulo? Well, nasa inyo po yan because nasa inyo na po yun because sabi nga natin kung kayo ay widow na ngayon, okay? So wala naman dong, you make representation with the Register of Deeds at presenta ninyo yung mga dokumento ninyo na kayo ay isang widow na at gusto niyo palitan yung description na yung civil status po ninyo. Of course, meron ding mga civil registrar na sasabihin nila, baka ilang mag-file ka ng petition sa korte dahil ayon sa ating property registration decree ay nakalagay doon ang interest po ng title can only be corrected, no, by means of an order galing sa korte. So depende po kung ganun man ay ipresenta lang ninyo, patunayan ninyo yung donated property nito is exclusively your own property. Ito ay excluded property ito because you gain it, you receive it by means of donation, and this is what we considered as you got it for lucrative title or gratuitous title. Pag sinabi kasing gratuitous o lucrative, gratis po yan. Wala pong pera. Walang hindi binili ito ni spouse, no? Ito'y pinagkaloob na gratis o by means of gratuitous title or lucrative title. Kaya hindi po may tuturing na bahagi yan ng conjugal property ng mag-asawa. Alright, so I hope na sagot po natin ang katanungan po sa atin, no? At bago tayo magpatuloy, kung kayo baguhan pa lang po sa ating channel at hindi pa kayo napag-subscribe, hindi naman po siguro kalabisan pag ako po ay hihingi po sa inyo ng isang click po ng subscribe, share, and like po. Upang sa ganun ay matulungan po ninyo inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon kalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, or just kakilala po ninyo upang sila din ay may mapulot sa pinag-usapan natin. And for all you know, no, maaaring maging relevant o applicable po sa kanila yung mga topics po natin na pinag-usapan natin dito. Kasi sabi natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas.
So bye for now, and bago tayo magpatuloy, no? Bago tayo magwakas pala, kung hindi pa kayo follow po sa ating Facebook channel, may bagong channel na po tayo ron, at kukunti pa lang po nakakaalam nito, paki-follow naman po ninyo ang inyong Batas Pinoy, no? Dito sa Facebook, and paki-share din po ninyo, paki-like din po upang ma-notice din po tayo ng platform ng Facebook, at marami po tayong marating pa, no, ng mga viewers, subscribers o followers po, no, sa ating social media. So bye for now, and I hope to see you again, no, next video po. Thank you for your time. God bless.